Kapag tumigil ang tibok ng puso, humihina at namamatay ang katawan. Mas ramdam ito ng Ukranya kaysa iba. Ngayon, tinatarget na nito ang puso ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Parang inaatake sa puso ang Rusya dahil di nito mapigilan ang record daming pag-ataking malalim sa loob ng Rusya ng Ukraine. Hindi inasahan ni Putin na gagamitin ng bansang matagal niyang tinawag na pinapatakbo ng mga Nazi ang estratehiyang Amerikano laban sa Rusya na siyang nagpabagsak sa Nazi Germany. Ang lahat ng ito ay nauwi sa isang aral na natutunan ng Rusya sa mahirap na paraan noong 2026. Malaki ang Rusya, pero hindi ito sapat kalaki para pigilan ang estratehiya ng Ukraine na pag-ataking malalim sa loob ng Rusya. Wala naging problema ang Ukraine sa pagtama sa military-industrial complex ng Rusya noon. Sa pag-usbong ng long-range drone tech, mas nakakatama ang Ukraine na mas malalim sa hulihang bahagi ng Rusya. Winawasak ang mga pasilidad ng langis, pabrika, at gamit militar gamit ang kinetic sanctions. Ibang 2026, tuloy pa rin ang mga pag-atake. Mas malalim at mas tuloy-tuloy kaysa dati. Mula sa paminsan-minsang pag-atake, ang Ukraine ay madalas nang tumatama sa mga targets. At ginagawa ito ng regular na nakakabasag ng mga record. Naging tampok na buwan para sa Ukraine ang Marso 2026. Sa buwang yon, nabasag ng Ukraine ang record sa dami ng mga drone na pinakawalan ng alinmang bansa dahil nagpadala ang Ukraine ng mahigit 7,000 malalayong drone nito papasok sa Russia. Hindi lang pampakitang gilas sa mga drone na yon. Tinamaan nilang mga target sa buong Russia, kabilang ang oil at industrial infrastructure sa Tuapse, Omsk, Perm at Chelyabinsk. Makikita natin na natuto ang Ukraine sa kasaysayan. Kung wawasakin ang industrial na puso ng bansa, mapipilayan ng kalaban, gaya ng ginawa ng US at mga kaalyado nito laban sa Nazi Germany noong World War II. May dalawang paraan kung paano nangyayari sa Russia ay kahalintulad ng nangyari sa mga Nazi. Isa sa mga yon, ang pagdami ng pag-atake sa infrastruktura. Tatalakayin pa natin ito dahil binabago nito ang lahat para sa Russia. Gayunpaman, pinatigil ng mga alyado ang tumitibok na puso ng industriyang Nazi, hindi lang sa pamamagitan ng direktang pag-atake dito, kundi pati na rin sa pagputol ng mga linya ng supply na nagsisilbing dugo na dumadaloy papunta sa pusong yon. Noong 1939 matapos sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig, agad nagpatupad ng blockade ang UK laban sa Nazi Germany. Ayon kay Mark Harrison ng University of Warwick, ang blockade na ito na halos hindi madugo at sinuportahan ng kahangahangang hukbong dagat ng UK ay nagresulta sa pagkakakulong ng malaking bahagi ng armadang pandigma ng Germany sa mga daungan o sa pagtatago sa mga fjord. Inaasahan na ni Hitler ang blockade na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nilusob ng mga Nazi ang Europa ay upang makabuo ng isang trade network kung saan mapipigan nila ang mga tagagawa ng pagkain at industriya para sa lahat ng meron sila. Habang halos wala namang binabayaran ng Germany para sa pribilehiyong yon. Habang tumatagal ang digmaan at sinubukan ng mga Nazi ang counter-blockade, nagawa ng mga kaalyado ng UK na suportahan ng blockade at ang UK mismo. Ang ekonomikong digmaan mula sa blockade ay tumagal hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Nalayong ipagkait sa Germany ang pagkain, mineral, gasolina, metal at iba pang mahalagang materyales para sa kanilang makinaryang pandigma. Pagsapit ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, naramdaman ng Germany ang mga epekto nito. Ang kanilang panloob na sistema ng transportasyon na dati kinainggitan ng buong Europa ay nasa napakasamang kalagayan ng pagkasira, dulot ng mga pambobomba at kakulangan ng mga materyales na kailangan upang ayusin ang mga nasirang bahagi. Hindi makasabay ang industriya ng Germany sa dami ng mga proyektong pang-armas ng mga Nazi dahil sa matinding kakulangan ng materyales sa bansa. Hindi nagbigay ng agarang solusyon ang digmaang pang-ekonomiya sa problemang dulot ng mga Nazi. Sa halip, unti-unti nitong pinapalit ang mga bagay na kayang makuha ng mga Nazi para suportahan ang kanilang makinarya ng digmaan at naging mas epektibo ang mga pag-atake ng mga alyado laban sa Germany. Baka napapansin mo na ang pagkakahawig sa digmaan sa Ukraine. Hindi nagawa ng Ukraine ang naval blockade na kasing epektibo ng UK, US at ibang alyado. Wala itong mga barkong pandigma na kailangan para sa ganung bagay. Pero ang meron ng Ukraine ay isang buong hukbo ng mga kaalyado na nagpapataw ng mga parusa sa Russia hanggang sa tuluyang maparalisa ito upang makalika ng isang bagay na kahalintulad ng ekonomikong digmaan na isinagawa laban sa Nazi Germany. Simula nang salakain ni Putin ang Ukraine, nagsanipwersa ang mga kaalyado ng Ukraine at nagpatupad ng 23,960 parusa laban sa mga individual at entidad ng Russia ayon sa Estel.ai. Ayon sa ulat, may 26,600 at 55 parusa na ipinatutupad para pahinain ang ekonomiya at industriya ng Russia. Tulad ng blockade noong ikalawang digmaang pandigdig, matagal bago maramdaman ang epekto ng mga parusa, pero epektibo ang mga ito.
Noong kalagitnaan ng 2025, nahirapan ng Russia gumawa ng makabagong sandata sa digmaan sa Ukraine. Matagal ng problema ng Russia ang pagbaga ng inobasyon. Pero lumala ito dahil sa mga parusang humadlang sa pagpasok ng makabagong pyesa at makinarya. Ayon sa Chatham House, imbes na umunlad, bumabalik sa dati ang industriyang militar ng Russia dahil sa lala ng sitwasyon. Napipilitan ng Russia na pabagalin ang kanilang produksyon ng militar, tanggapin ang pagbaba ng kalidad ng kanilang mga produkto, at gaya ng nakita natin sa malaking bahagi ng digmaan, umasa sa mga luma at tumatandang imbentaryo ng kagamitan mula pa ng panahon ng Soviet para mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan ni Putin. Unti-unting pinipilay ng blokadang dulot ng mga parusa ang industriya ng Russia, tulad ng naval blockade sa Nazi Germany noong dekada 40. Walang mas malinaw na ebidensya kundi ang kaawa-awang Victory Day Parade ni Putin noong 2026. Isang kaganapan na ironic na dapat sana ay nagpapakita ng papel ng dating Soviet Union sa tagumpay laban sa Nazi Germany, ngunit sa mga nakaraang taon ay naging parada na lang ito ng pagpapakitang lakas ni Putin. Ngayong 2026, walang tangke o missile na ipinakita sa maikling parada na tila ayaw daluhan ni Putin. Sabi ng Russia, walang armas na ipinakita dahil sa banta ng drone ng Ukraine. Totoo ito, takot si Putin sa mga drone ng Ukraine. Pero sa likod ng banta, mas malaking problema ang takot ng Russia na mawalan ng kagamitang militar sa parada dahil hirap silang gumawa ng bago. Ayaw ng Russia magpakita ng kahinaan. Pero ang pagpapakita ng lumang tangke at sirang misil ay nagpapakita ng hirap ng kanilang industrial na kalagayan. Bumabalik tayo sa ikalawang aspeto ng estratehiya ng mga alyado laban sa industriya ng Nazi na ginagaya ng Ukraine. Direktang pag-atake sa mga pasilidad na nagpapatakbo ng makina ng digmaan. Bumabalik tayo sa ikalawang digmaang pandigdig. Ang konsepto ng pambobomba sa mga industriya na lugar ng kalaban ay hindi naman talaga bago kahit nung panahon na yon. Dahil sa pag-unlad ng eroplanong pandigma noong unang kalahati ng ika-20 siglo, naging posible ang mga pambobombang kampanya na dati ay di magawa. Hindi naging kasing tagumpay ng inaasahan ng alyado ang unang pambobomba nila. Ayon sa War History Online, ilang taon nung ikalawang digmaang pandigdig, paulit-ulit na binumba ng Royal Air Force ng UK ang mga industriya ng Alemanya. Pero kaunti lang ang naging epekto. Hindi sapat ang bisa ng pambobomba para magdulot ng epekto hanggang ilang taon ng digmaan ang lumipas. Halimbawa, makatuwiran sa estratehiya ang pag-atake ng UK sa mga U-boat habang nasa mga himpilan ng submarino ang mga ito. Gayunpaman, kadalasan ay maliit lang ang naging epekto ng mga pag-atake sa totoong buhay dahil madalas na protektado ang mga Nazi U-boat ng matitibay na konkretong estruktura na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga bomba. Nagbago ang lahat ng matutunan ng alyado na ang katumpakan at tamang pagpili ng target ang susi sa tagumpay ng lakas himpapawid. Gumamit ang mga alyado ng hakbang-hakbang na pamamaraan. Binomba muna nila ang Luftwaffe, kaya nabawasan ang lakas ng Germany sa himpapawid. Natatandaan mong nagtagumpay ang Ukraine laban sa puwersang himpapawid ng Russia nung simula ng digmaan. Kaya napaatras ni Putin ang kanyang mga eroplano. Kasunod nito ang pagsira sa mga kalsada, tulay, riles ng tren at iba pang lohistikal na infrastruktura ayon sa Modern War Institute sa West Point. Nahinto ang paggalaw ng mga materyales. Noong 1940, isang unang binumba mga larangan ng langis ng Romania bago tinagit ang transportasyong sumusuporta sa Nazi. Nagbago ang kampanya, gaya ng sa digmaan sa Ukraine at nauwi sa pagsera ng alyado sa industriya ng Alemanya at pagpigil sa Nazi na maglipat ng gamit pandigma sa mga nasakop na teritoryo at Alemanya. Gumagawa rin ng parehong paghahambing ang Modern War Institute sa West Point sa kampanya ng alyado laban sa Nazi, gaya ng ginawa natin. Ang bagong teorya ng tagumpay ng Ukraine ay kahalintulad ng estratehikong pambobomba ng mga alyado noong ikalawang digmaang pandigdig. Ayon sa Institute, ang pagsusuri sa kampanya ng pambobomba ng alyado ay nagbibigay ng gabay para maintindihan ang mga pag-atake ng Ukraine na yon at ang posibilidad na magtagumpay ang mga ito. Pagbalik natin sa digmaan sa Ukraine, ginagaya nila ang estratehiyang ito gamit ang ibang paraan. Hindi lumilipad ang mga eroplanong Ukrainian sa ibabaw ng Russia at wala ring opensibang nagmumula sa lupa para sirain ang industriya ng Russia. Sa halip nakatuon ito sa kombinasyon ng mga drone para sa malalayong pag-atake at walang humpay na presisyon na siyang napapabagsak sa industriya ng Russia sa panahon ng digmaan habang pinapabigat ng mga parusa. Ginagawa namin ang The Military Show para ipaliwanag kung paano ang mga nangyayaring malayo sa mismong mga linya ng labanan ay kadalasang nagtatakda ng resulta ng digmaan. Kung bago ka rito, pindutin mo ang subscribe para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Kaya tungkol sa mga malalayong pag-atake. Nasabi na namin sa inyo na nabasag ng Ukraine ang record sa dami ng long-range drones na inilunsad sa loob ng isang buwan noong Marso. Ang mahalaga at dahilan kaya ginagaya ng Ukraine ang estratehiya ng alyado laban sa Germany
ay ang uri ng pasilidad na tinatarget ng mga atakeng ito. Ayon sa Kiev Independent noong Abril, 15 tinamaan ng malalayong pag-atake ng Ukraine noong Marso ang mahigit 70 industrial na target ng Russia, gaya ng pabrika at langis-gas na pasilidad. Ayon kay Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief na sandatahang lakas ng Ukraine, ipinaliwanag niya rin kung bakit nakatutok ang Ukraine sa ganitong mga pasilidad. Para pababain ang kakayahan ng kalaban, pinananatili namin ang mataas na tindi ng pag-atake sa mga pasilidad militar, industriya ng depensa, at iba pang estrukturang sumusuporta sa mga mananakop sa Russia, ayon kay Syrskyi. Ibinunyag niya na 70, 6 na target ng industriyang militar ng Russia ang nasunog dahil sa drone ng Ukraine noong Marso. Sobrang dami ng target na tinama noong Marso at Abril, kaya hindi na namin maisa-isa dito. Dahil lumawak ng 2.5 beses ang deep strike zone ng Ukraine hanggang 1,750 kilometro, sinasamantala ito ng Ukraine. Tampok nitong mga buwan ang pag-atake noong Abril sa Shargol Air Base sa Chelyabinsk, 1,700 kilometro mula Ukraine. At mga pag-atake sa ilang oil refinery na nasa 1,400 hanggang 1,500 kilometro ang layo. Ang pinakatampok sa mga refinery na iyon ay ang Tuapse. Binugbog ng Ukraine ang refinery at oil terminal nito. Sa 16 na araw, bago Mayo, 4 na beses tinamaan ng Ukraine ang Tuapse. Ito ay konsentradong puwersa ng pag-atake. Hindi na hiwa-hiwalay ang pag-atake ng Ukraine. Ngayon, inuulit nila ang pagtama sa mga piling target para mapatigil ng matagalang operasyon ng mga industrial na pasilidad ng Russia. Noong Marso, tinarget din ang industriyang militar ng Rusya. Lumipad ang mga drone ng Ukraine ng halos 1,000 kilometro para tamaan ang Ural-Uralchem KCKK na planta ng chemical sa Kirov, Russia. Sinira rin nila ang isa pang planta ng chemical sa halos parehong distansya sa rehiyon ng Samara ng Rusya noong parehong buwan, kasama ang isang planta ng petrochemical. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa pagpipino ng langis ng Russia at tinamaan ng Ukraine ang isang Russian icebreaker ship na ginagawa sa rehiyon ng Leningrad sa Russia. Mahalaga sa pananakop ng Russia ang bawat target na ito, pati na ang iba pang hindi nabanggit mula Marso at Abril. Gaya ng mga alyado laban sa mga Nazi, tinatarget ang Ukraine ang industrial na puso ng kalaban. Habang gumamit ng bomber at paglusob sa lupa ang mga alyado, ang Ukraine ay gumagamit ng bagong teknolohiyang mabilis na umuunlad at nagpapangyari sa lahat ng ito. Ang deep strike drone ang bomber ng ika-21 siglo at mas malayo pa sa inaasahan ang naabot nilang target sa loob ng Russia. Ang mga numero ang nagsasabi ng buong kwento. Noong Marso, 2,025 ang karaniwang layo ng deep strike ng Ukraine sa Russia ay 608 kilometro, habang ang pinakamalayo ay 1,300 kilometer. Kahanga-hanga ito, sapat na para balaan ng Russia. Pero mas tumataas pa ang layo ng mga strike na yung 2,026. Iniulat ng United 24 Media na ang karaniwang layo ng deep strike ng Ukraine ay 727 kilometro noong Marso. 2,026 at 77 kilometro naman noong Abril ng parehong taon. Noong Abril rin, tinamaan ng Ukraine ang Chelyabinsk na nabanggit natin kanina at nasa humigit kumulang 1,700 kilometro ang layo mula sa mga hangganan ng Ukraine. Pinaigting din ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa mas malalayong distansya. Sa pagitan ng Marso at Abril 2025, nakapagsagawa ang Ukraine ng kabuuang 3 pag-atake sa layo na higit sa 1,000 kilometro. Sa parehong 2 buwan ng 2026, naging 4 na beses ito at umabot sa 12. Nang inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop sa Ukraine, inakala niyang magiging ligtas ang karamihan ng Rusya. Oo, may mga rehiyon sa hangganan na maapektuhan, lalo na nang makuha ng Ukraine ang Storm Shadow at ATACMS na mga kanluraning misil na abot ng ilang daang kilometro. Masyadong malaki ang Russia para bumagsak. Hindi kayang atakihin ng Ukraine ang mga industrial na pasilidad sa loob ng Russia, kaya tuloy ang produksyon ni Putin at ang kita mula sa langis. Malaki na ang pinagbago ng panahon. Pati si Putin ay magtatanong din tulad natin, paano ito nangyayari? Bahagi ng dahilan nito, ayon sa United 24 Media, ay tinanggal na ang mga limitasyon para sa Ukraine. Dahil sa mas pinatibay na lokal na produksyon, nalikha ang mga sandatang pangmalayuan gaya ng Flamingo drone, isang drone missile hybrid na kayang maglakbay ng 3,000 kilometro at magamit ng Ukraine nang hindi humingi ng pahintulot sa mga kaalyado. Dahil sa inobasyon at pamumuhunan sa paggawa ng drone at missile, nakapagsimulang gumawa ang Ukraine ng mga sandatang sapat ang dami para maglunsad ng sunod-sunod na maramihang malalayang pag-atake laban sa Russia. Mapait na kabalintunaan ito para kay Putin. Pinapanood niya ang pagbagsak ng industriya ng Russia
dahil sa mga drone ng Ukraine na bunga ng pag-unlad ng kanilang industriyang pandigma. Sabi ng Modern War Institute sa West Point, Masyadong umaasa ang Ukraine ngayon sa deep strike strategy dahil ito na ang pundasyon ng kabuuang estratehiya ng Kiev para manalo, bukod sa produksyon. Itinuro nito na ang digmaan na katulad ng nangyayari sa lupa sa Ukraine ay karaniwang pumapabor sa bansang may mas malaking reserba ng mga yaman. Sa madaling salita, Russia. Umasa si Putin na unti-unting uusad ang Russia sa Ukraine, gamit ang lakas tao at kagamit ang pandigma laban sa depensa ng Ukraine. Ayon sa Institute, binago ng Ukraine ang kanilang pakikidigma sa pagtutok ng mga atake sa mahalagang infrastruktura sa loob ng Russia. Dalawang layunin. Bawasan ang kikitayan ng Russia sa langis at sirain ang kakayahan nitong makipagdigma. Pag nakuha ang dalawang yon, mawawala ang material na kalamangan ng Russia sa mismong larangan ng digmaan. Si Putin ay magkakaroon pa rin ng mga tao. Kahit na umabot na sa 1.34 milyong kaswalti at patuloy pang nadaragdagan, hindi nito binabago ang katotohanan na mas malaki ang reserba ng lakas tao ng Russia kaysa sa Ukraine. Sa pag-alis sa kakayahang gumawa ng kagamitang pandigma, mas pinapahinaan ng Ukraine ang mga tao sa harapan at kitang-kita na ang epekto nito. Nawalan ng Russia ng halos 35,000 sundalo kapwa noong Marso at noong Abril. Noong Abril, naranasan ng Russia ang ikalimang buwang, sunod na mas marami silang nawawalang sundalo kaysa nare-recruit. Gamit ang mga aral na nakaraan, gumawa ang Ukraine ng estratehikong drone campaign para tukuyin at tamaan ang pinakamahinang target. Tina-target ang mga oil refinery dahil madali itong masunog at magdulot ng mga kasunod na pagsabog na humahantong sa mas malaking pinsala. Natutunan din ng Ukraine ang halaga ng tuloy-tuloy na aksyon. Bihira mang magdulot agad ng epekto ang mga kampanyang tumatarget sa industriya ng makapangyarihang bansa. Pero kapag tuloy-tuloy sa paglipas ng mga taon, maaari nitong pahinain ang kalaban. Nakita natin ito noon sa Nazi Alemanya at ngayon nakikita na rin sa Rusya. Ngayon, mas nararamdaman na ng Rusya ang digmaang sinimulan ni Putin kaysa dati, habang si Putin at ang kanyang mga tao ay mabilis na napagtatanto na wala ng ligtas na likurang lugar. Abot na ng mga drone ng Ukraine, halos lahat ng mahalagang target sa Rusya. Sa epekto ng kampanya ng Ukraine, makikita na natin ang senyales ng humihinang military-industrial complex sa Rusya. Malaki ang pinagkaiba ng Victory Day Parade noong Mayo 9 dahil makikita kung gaano iniwasan ng Rusya ang anumang panganib na makapinsala pa ang Ukraine sa mas marami nitong kagamitang militar. Sa Rusya, nahihirapan na ang industriya ng digmaan. Ayon sa ulat ng Pravda noong Oktubre 2025 na pilitang paikliin ng Ural Vagon Zavod, pinakamalaking tagagawa ng tangke sa Rusya, ang linggo ng trabaho ng ilang empleyado sa 4 na araw. Nangyayari ito dahil walang dumarating na mga order para mapanatili ang mga empleyadong yun na full-time na nagpapahiwatig ng problema sa pera para sa Rusya. Ayon sa Forbes, noong Mayo, 7 hirap ang Rusya sa kakulangan ng misail, lalo sa depensa sa himpapawid, kung saan hindi sila nakakagawa ng sapat na mga misail para depensahan ang sarili laban sa tumitinding pag-atake ng drone ng Ukraine. Alam ng marami na umaasang Rusya sa inventarya ng Soviet at dumaraming dayuhang supply para mapanatili ang pananakop ni Putin. Nagsisimula ng maubos ang lahat ng ito. At nakikita mismo ni Putin na nangyayari ito sa mismong sandaling iyon habang ginagamit ng mga taong tinawag niyang Nazi ang mismong estratehiyang nagpahina sa Nazi Germany laban sa kanya. Hindi na malakas ang tibok ng industrial na puso ng Rusya. Nasa heart failure na ito at malapit nang magkaroon ng cardiac arrest. Paano tumutugon si Putin? Sa kabalintunaan, ginagaya niya ang mga kilos ni Hitler noong huling panahon ng kapangyarihan nito. Habang pinapanood ni Putin na gumuho ang kanyang bansa sa harap ng kanyang mga mata, sobrang natatakot siya na mapatalsik sa kapangyarihan, kaya't nagtago siya sa isang taguan at ayaw nang dumabas. Ngayon, karamihan ng oras ni Putin ay ginugugol niya sa mga underground bunker kung saan siya ay pinoprotektahan ng grupo ng mga ahente ng FSB at FSO na kumokontrol sa lahat ng may akses sa presidente ng Rusya. Bihira lang lumabas si Putin, gaya ng sa Victory Day Parade ng Rusya, at agad bumabalik sa ilalim ng lupa. Iyan ay kung hindi nagpapadala si Putin ng isa sa 3 body double na ayon sa Ukraine ay meron siya. Habang nagtatago si Putin, pinagpapatuloy ng Ukraine ang estratehiyang nagpapilay sa makinarya ng digmaan ng Rusya mula sa loob. Nakita natin kung paano nagtapos si Hitler. Isang sariling putok sa ulo ang tumapos sa leader na Nazi habang gumagsak ang kanyang imperyo. Malamang hindi barili ni Putin ang sarili. Ngunit habang nagtatago siya sa bunker, mapapanood niya kung paanong winawasak ng Ukraine ang industriya ng Russia bilang bahagi ng mas malaking planong durugin ang mga puwersang mananakop sa teritoryo ng Ukraine. Pinakamalinaw ang paghina ng hukbong Ruso sa lupa sa Donbas. Doon, kitang-kita natin habang nangyayari mismo sa mga linya ng labanan
Ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng kalaban habang pumapalya ang malaking opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Dumarami ang sugatan at patay at nabubunyag ang pumapalya na estratehiya ni Putin habang palit ng palit ang mga nakukuhang teritoryo. Alamin ang lahat tungkol sa dilema ng Russia sa Donbas sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa Military Show para sa iba pa naming pagsusuri sa estratehiya ng Ukraine laban sa pananakop ni Putin. Salamat sa panonood.